Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon! Hello po, lalawigan ng Batangas. Abay, Tuesday na po ulit. Akinsi na po sa buwan ng Agosto, August 15, 2023. At katulad ng dati, broadcasting live mula po sa inyong Batangas Provincial Information Office Media Center. Magandang umaga, Miss Jen. Yes, magandang umaga at good morning po sa mga nakatutok sa ating biyahe ngayong umaga at mga suki natin dyan. Good morning po. At June, samahan niyo po kami uli sa muling pagpasada ng inyong biyaheng Kapitolyo para sa paghahatid ng mga napapanahong balita at syempre ng mga impormasyon. Mamaya po, abangan natin ang kwentuhan at talakayan kasama ang ating mga bisita ngayong Tuesday edition ng ating programa. At katulad nga ng dati, sabayan po tayong napapakinggan sa himpilang Air 1, 91.9 FM. At Miss Jen, sa unang pagkakataon po ngayong taong 2023, ay hindi lang ho sa isang radio station tayo napapakinggan, Miss Jen. Dahil loud and clear din tayong nasusubaybayan sa TriCab 102.3 FM Infinite Radio diyan po sa lungsod ng Lipa. So yung mga kaibigan natin dyan sa Lipa City, magandang umaga po. At batiin natin partner ng isang mapagpalang umaga lahat ng nakatutok sa ating mga radio. Good morning po sa inyo. At syempre, batiin natin ng good morning din ng ating Governor Dodo Mandanas. At magandang umaga rin sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Raceres. Good morning po. At June, nabanggit mo nga si Governor Dodo Mandanas, sila po kasalukuyan ay nasa Davao. Siyempre kasama ang iba nating mga department heads, sina Ma'am Abel, para June tumanggap ng award. Oo, yan, abangan natin ang kwento niyan sapagkat ang ating nga pong pamahalaang panlalawigan sa panguna ng ating Governor Dodo Mandanas ay pinaparangalan sa linggong ito. Oo, ngayon, alam ko ngayong umaga ang program nila, parang sa kasalukuyan ay maaaring tinatanggap na ng ating gobernador ang award na natanggap ng pamahalaang panlalawigan. At syempre, kasama nga niya si Mama Bel Bihasa at saka ang ating mga department heads, mga ilang bukal naman din. At good morning po sa ating Vice Governor Mark Leviste at sa lahat ng mga iginagalang na board member. Yan. So, si Vice Gov naman, love. Love. Good morning po, Vice. Ay, good morning sa ating mga kasamahan dito sa ating Provincial Information Office. Sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, lalo tigit, yun hong nasa 12 district hospitals ng ating pamahalaang panlalawigan. Good morning po. At yan, sa ngalan nga ng walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, si Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong lingkod. Ito po si Jenny Asilo Aguilera. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, muli ito po si June Magnaye. At tayo nga po ay nasa programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program po ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Halina, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan, ganap na pong alas 9:35 at syempre simulan po natin ang ating pagtatanghal sa muli pong pasasalamat sa ating Amang Lumikha sa panibagong araw po ng Tuesday na muling ipinagkaloob sa atin. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihahatid na ating kasamang si Froilan Salcedo. Froilan. Eh nga Jun, parang ngayong umaga. Parang si Froilan. Anyway, nasabi ko na. Oo.
isang pagpapasalamat sa ating amang lumikha sa panibagong araw. Andiyan na, okay na? Andiyan na si Froilan? May mga minerong nakulong sa ilalim ng lupa nang bumagsak ang kanilang pinagmiminahan. Pagkatapos na sila'y may ahon, sinabi nila na naisip nilang baka hindi na sila makaalis doon at katapusan na iyon ng kanilang buhay. Masayang masaya daw sila nang malaman nilang alam na ng mga naghahanap sa kanila kung saan sila naroroon at pinagsisikapan na ng mga ito na may alis sila doon. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay tulad sa mga minerong natabunan sa ilalim ng lupa. Parang nakakulong tayo at hindi na makaalis sa mga problema. Nag-aalala tayo, nag-iisa, nalulungkot dahil wala tayong magawa at hindi naunawaan ng iba ang tunay nating kalagayan. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan nating alalahanin ang sinabi ng Panginoon, alam ko kung saan ka naninirahan, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Apokalipsis, Kapitulo 2, Talata 13. Alam ng Diyos ang nangyayari sa mga nagtitiwala sa Kanya, at habang nananatili silang matapat sa Kanya, hindi niya siya pababayaan hanggang dumating ang panahon na ialis niya sila sa mundong ito. Alam ng Diyos lahat ng mga paghihirap na ating dinaranas. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Humingi tayo ng tulong sa Kanya para ito'y makayanan. Ang pinakamalaking pag-asa natin dito sa lupa ay ang tulong na nagmumula sa Diyos na nasa langit. Roma, Kapitulo 8, Talata 18. 1 Pedro, Kapitulo 1, Talata 4. Ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sa isang manang di nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilalaan sa langit para sa atin. Amen. Maraming salamat, Froilan. Akma-akma, Miss Jen, yung gabay at patnubay niya, tulong. So mamaya ang ating pagkukwentuhan ay siyempre tulong din, kung di ako nagkakamali, meron din tayong tulong ng mga magulang dito sa Brigada Eskwela. Hopefully meron tayong makatalamita mamaya. At tulong din ng isang NGO. Oo, ito yung mga organization na binubuo para makatulong, lalo na sa ating mga Batanggenyo. Ayan. So yun itulong. No? Pero yung tulog naman, yung hindi makatulog, nasa kabilang linya. Nasa kabilang studio. Ang ating patroller na laging nagkakape, hindi makatulog. Binson, good morning. Good morning po, Sir June, and good morning po, Ma'am Jen, at magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa ating biyahe ngayong araw na ito. Unang-una po ay good morning po kay John Lindo Naguda. Yan, ito yung lagi nangunguna pa sa first. Kay Jane Ilarmo Ilagan, good morning sa'yo, Jane. Kay Tita Shirley Balmes po, good morning. Kay Atelina Lincos Ebora, good morning sa'yo. Andito rin po si Tita Neneth Ona at si Tita Nilda De Villa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Andyan din si Francis Mila. Yan, good morning daw lahat sa ating mga kabiyaheros. Kay Ma'am Shannon Espinol, magandang umaga po sa inyo. Yan. At binabati ko po lahat ng teachers na ngayon ay nagsisimula lang pumasok ulit sa kanya-kanyang mga school, especially po dyan. Excited? Yan, sa Bilogo Elementary School. Yan, good morning po sa inyong lahat. Yo, si Nonoy Valencia, Miss Jen. Ang ating mga masugid na taga-subaybay. Good morning daw. Siyempre, lagi niyang binabanggit si Governor Dodo Mandanas, Tita Abel, at lahat ng mga staff ng PIO. So, sa lahat ho ng mga nakasubaybay sa atin, padala lang ho ninyo yung mga pagbati at kung meron kayong babatiin ng happy birthday tulad ng nasa na bang aking listahan dito. Happy birthday, belated happy birthday kay Eric Arellano. Oo, kay Ayesha Dimaano at kay Jessica Guades ng Salabandos, Ibaan, Batangas.
At advance happy birthday sa Webes, kung hindi ako nagkakamali, Miss Jen. Birthday ni Sir Levy Di Maunahan. Okay. Oo. Ating dating administrator. Si Ma'am Gina Ferriols sa Webes din. Okay. At So, marami sa Webes. Marami magpapakain sa Webes. Ewan ko lang, si Sir Pablito Balantak. kung maalala tayong Hoy, padala number one natin yan, friend. Oo. Happy birthday. Sa lahat ng nagdiriwang ng karawan, happy birthday. At isa pong panawagan para ho sa mga nakakakilala sa kamag-anak, kaibigan o mahal sa buhay po ni Arman Diquiña. 43 taong gulang at may address ho na Paang Bundok, Fairview, Quezon City. Ang kanya pong mga magulang is sina Arturo Diquiña at Margie Diquiña. Isa po siyang person deprived of liberty na nakadetain po sa ating Batangas Provincial Jail. Inatake po siya sa puso at pumanaw po noong August 5, 2023 at kasalukuyang nasa Batangas Medical Center pa rin ang kanyang mga labi. Sabi po ay kapag nakadaan po ang mga ilang pang mga araw o linggo at wala pa rin pong nagkiklaim ng kanyang labi, nakatakda po siyang ipalibing ng ating PSWDO sa ating public cemetery. Kaya ito'y araw-araw natin, Miss Jen, na ipapanawagan. Baka may nakakakilala kay Arman Diquiña. Hindi ba pwedeng humingi tayo ng larawan, June, para mas maganda yung panawagan natin? Subukan ko na makipag-coordinate ulit sa Batangas Provincial Jail para kumbaga may panawagan natin sapagkat gayon naman talaga ang proseso. Tinutulungan nung maipalibing ng ating pamahalaan panlalawigan sa panguna ng ating PSWDO. Pero naglalaan ho ng mga ilang araw, actually 10 araw na ang nakakaraan nung siya'y pumanaw. So i-announce natin sa radio yan sa loob ng 1 linggo. Baka may nakakakilala sa inyo. Alas 9:42, mamaya babasahin ho ulit ni kasamang Binson yung mga pagbati. Pero sa amin hong pagbabalik, tayo ay makikipagkwentuhan sa nasabi nga natin sa ating isa sa mga nangungunang NGOs dito sa ating bansa, sa ating lalawigan. Kaya wala akong maglilipat ng himpilan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.
Alas 9:45, muli hong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At tulad ho ng nabanggit natin kanina, para sa ating Tuesday Kwentuhan, kasama po natin ngayon ang Sir Optimist International Batangas Premier. Ito ho yung katuwang ng ating pamahalaan sa kumbaga pagtulong sa ating mga kababayan. Ngayong umaga, kasama ho natin at napaunlakan ho tayo ng ating club president, si Ma'am Loida Rodora Mayo, ang President-elect at Program Pillar Chair, si Ma'am Jackie Veloso, at ang Public Awareness Pillar Chair, si Ma'am Charlene Ortega. So, pabatiin muna natin sila ng magandang umaga. Siyempre, Ma'am Loida. Good morning, June and Jen. Tambalan June and Jen. So, thank you talaga sa pag-invite nyo sa amin dito sa first time kaming naging guest dito. Isa hong karangalan na sa biyaheng Kapitolyo ay makaharap yung katuwang ho ng pamahalang palalawigan sa paglilingkod sa ating mga kababayan. So si Ma'am Jackie. Hello, good morning po sa inyong lahat at sa mga manonood ng biyaheng Kapitolyo. Nagaganda ang mga babae. Kaya nga, parang sabi ko nga, bago humakit, titingnan ko muna mga guest natin. Ako, ang gaganda, June. Ayan. Ang aking laging kakwentuhan nung isa pang araw, si Ma'am CG, si Ma'am Charlene. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Biyaheng Kapitolyo at sa lahat po ng mga taga Batangas. Binabati din po namin ang mga members po ng Sir Optimist International Batangas Premier. Thank you. So unahin ko ng pasasalamat na merong ganitong grupo na sabi ko nga naglilingkod sa ating mga kababayan. Pero doon sa ating mga kababayan na hindi pa nila aware o narinig lang nila, yung Sir Optimist, kailan pa ba ho nag-start itong organisasyong ito dito sa lungsod ng Batangas, sa lalawigan ng Batangas? Yes, dito sa Batangas Province, nag-start ng November 2013 ang Sir Optimist. 10 taon na pala, ano po? Yes, oo, actually. So, noong 2013, nag-organize dito. Ito yung first Sir Optimist Club sa province of Batangas. Okay. Kaya kami ay Sir Optimist International Batangas Premier. Premier because it's the first. And then, yung charter members namin, 24 ladies from different backgrounds. Young professionals, bankers, business women, housewives even, and many others. So, 24 kami. Ngayon, we are 52 strong in our membership. Ayun, yun ang aming charter president doon ay si Mrs. Pedigo, kung kilala niyo siya, City Mart. Tapos ang naging presidents na namin since that time ay si Teresa Ko sa Society Glass and si Architect Joy Merhan. At kung ako nagkakamali, sina Bukala Claudette Ambida ay naging pangulo na rin yata. Tama ba? Yes, oo. Siya ay naging president ng Sir Optimist International Kabatanggenya. So, June, nabanggit niya. In the city, we are 4 clubs. So, Batangas Premier, tapos ang aming na anak na downtown, Batangas Downtown, tapos Batangas, Kabatanggenya, and then Intercity. So parang talagang umaanak ang mga... Umaanak, Yes. Pero sila nga ang first, tapos umanak na ng umanak. Yes, Ayan. actually yung anak pa namin ay yung mga SI Lipenya, SI Lipa, ganon. So now we are one whole district. They made us into a district na because now we are 13 clubs in the province, including Mindoro. So anak din nag-co-charter kami ng SI Rojas Mindoro. Okay. So June, lahat naman ng organization, syempre may kanya-kanyang layunin. Gusto ko lang pong itanong kay Ma'am Jackie, yan. Ano po ang main objective o layunin ng ating organization? Hello po once again. Ang Sir Optimist po, as an international organization, is focused on educating and training women and girls. So, ang focus po namin ay education. But we also cater livelihood programs to different barangays. And right now, we adopted different barangays po
marami na po kaming na-adapt na barangays for the past 10 years. And nagkaroon po kami ng mga trainings doon na kailangan nila ng barangay. So, also, we have different scholars po. Since we focus on education, ngayon ay marami kaming scholars at especially now that our governor is focused on access to education. So, we have different initiatives for the scholarship program. So yun parang bumababa sila sa barangay. Yan ang mga So mamaya service na ginagawa baka may nila. mahihimay din natin yung kanilang mga proyekto. Pero kanina nabanggit ni Ma'am Lloyda na parang ngayon tama ba 52 sa ngayon. Pero yun sa mga members natin, Ma'am Sherlyn, paano ba ang pag-i-screen? Halimbawa, merong isang interesado, halimbawa si Miss Jen, interesadong maging membro. Paano ba ang paggagawin ng screening? Kasi sinabi ni Ma'am Lloyda, mga professional, mga bankers, paano ba nag-i-screen ng ano? Ayan, sir. So, kagaya na share po ng aming president kanina, we have 52 strong members. And our recruitment po is actually by invitation. So, our current members recommend women that they know kung sino po yung willing na mag-serve po sa community and who has the heart. So, the only requirement po is the potential for volunteerism. Tapos dumadaan din sa kumbaga, halimbawa, inirekomenda ni Ma'am Sherlyn si Miss Jen na maging membro ng Sir Optimist. Kumbaga, dadaan din sa screening ng ano? Yes po, we have our own standard procedure po sa recruitment. June, kasi kaya ka nagtatanong, alam ko, naging member siya ng Lions Club pero parang dapat maging active talaga kasi sa dami ng gawain niya, hindi niya na magampanan, June, di ba? Kaya ka nagtatanong Kaya ako nagtatanong kasi member ka rin naman. Hindi, kaya po ako nagtatanong. Opo, isusundain ko lang, ito ba kung member ka ng ibang organization, yun po ba i-welcome din na maging member ng Sir Optimist? Yes po, welcome naman po kami. May mga members po kami na meron din po silang ibang organization po. So June, may sunod akong tanong. Gusto ko, paborito ko si Ma'am Lloyda Ano po yung may discuss ninyo kaya sa amin yung organizational structure po ng ating Sir Optimist? Oo, gusto ko rin yung question na yan. Kasi we also want to emphasize sa public na we are an international organization. So we are 5 federations internationally composed of mga 120 countries, and ang Philippines is under the Sir Optimist International of the Americas Federation. And those are countries in Latin America, North America, and the Pacific Rim. Kaya kasama ang Philippines doon, mga Japan, Australia, ganyan. So, in the Philippines naman, yun, ang tawag sa amin ay Sir Optimist International of the Americas Philippines region. Yun. And I think we started in the Philippines in 1964. So, we have several districts na rin and almost 90 clubs and almost 2,000 members around the country. And isang trivia lang, ang founding member ng first club sa Philippines, one of them is Carmen Mayo Calao, the sister of our former governor, Vicente Mayo. Yan. Alam nyo ga? Mayroong ganun. Alam nyo ga? So, Jun, isang advantage ang alam ko kapag ikaw ay gitong nagsaserve sa community at may organization katulad ng Sir Optimist, yung pagpunta mo sa ibang bansa, pag may mga summit na pupuntahan, so medyo madali-dali tayo dahil ang ating adhikain ay ang pagtulong, di po ba? Doon sa mga embassy po, madali po tayo makakapunta sa ibang bansa, yun ang alam ko rin. Oo, kasi nabanggit nga kanina, yung may mga scholarship. Sabi ko, saan ba kumukuha ng pondo sa pagtulong? So, kumbaga nagtutulungan hindi lang sa Batangas chapter, kumbaga, hindi dahil international ito, kumbaga may mga pangangailangan na halimbawa nakita nila na kailangan natin ng pagtulong dito, halimbawa nung pumutok ang bulkan, ganon, na kailangan natin ng pagtulong. So, mayroong mga ayuda na nagmumula sa hindi lang sa ibang lalawigan. Ano po?
Oh, meron naman. So ang Seroptimist, parang meron siyang 4 pillars of success. Yes po. So yung program pillar, yung fundraising pillar, yung membership, and then public awareness. Oo. So internationally, maski sa ibang clubs, ini-implement namin yung 4 pillars na yun. So from international to the local clubs, uniform ang aming ginagawa. Uniform ang focus namin. So, yeah, we can ask, kasi ang president-elect namin ngayon na si Jackie, she's also the program pillar chair. Tapos itong si CG is the public awareness pillar O chair. kaya para si Ma'am Jackie ang Kaya si Ma'am Jackie ang makakasagot ng Ay, ang ginagawa ng program pillar chair. Kanina nabanggit kasi ng ni Ma'am Jackie na yung sa scholarship. So mas maganda sundutin natin ang tanong. Ano ba yung mga ilang mga proyekto, activities na isagawa na ho ng inyong grupo, lalo tigit sa pagtulong sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, katulad na sinabi ko, marami na kaming mga scholars, at patuloy po kaming nagre-recruit ng mga scholars. Internationally, we focus also on the Live Your Dream Programs Award. Ito po yung award na nagbibigay ng pagkakataon para dun sa mga kababaihan na mga breadwinner. And sometimes they were victims of violence and abuses. So sila po yung binibigyan namin ng pagkakataon na ma-interview para dito sa programang ito, the Live Your Dream Program Awards. Sila po ay magkakaroon ng pagkakataon na manalo. At yun pong pera na mapapanalunan nila, yun po yung magsusuporta sa kanilang edukasyon while being a breadwinner. Meron din po kaming tinatawag na Dream It, Be It program, the DIBI program. Ito po is a career support for women and girls. Ito po yung parang mentoring program para mabantayan natin yung ating mga bata, mga scholar, in order for them to unlock their potentials, kung ano ba yung kurso na gusto nila. So, ginagabayan po namin sila tungkol doon. And then, meron pa rin po kaming tinatawag na ATE, Access to Education. Ito naman po yung binanggit ko kanina, meron kaming 6 initiatives na ang layunin naman po nito ay mag-accommodate ng iba't ibang scholars. Meron po kaming full scholar, meron kaming Adapa scholar, meron kaming share scholar, at marami pang iba. Ang goal po nito is to give opportunities to educate women and girls in different platforms. Kunyari, ang gusto nila ay technical, vocational, arts, or personal or professional growth. Meron po kaming tinatawag na educational booster na nag-accommodate sa mga bata o kababaihan na yun ang pangangailangan. Katulad po right now, we have, may mga bata kaming binayaran namin ay ang kanilang mga support for review. Yes po. Review sa mga, meron kami in UB, we are supporting Miss Laika Di Mayuga for her review in engineering para makapag-exam siya. So, yun po yung mga, meron pa rin, marami po kaming programa kasi meron po kaming Adapt a Barangay nga na binanggit ko. Nabanggit niyo yung Adapt a Barangay. Paano ang sistema niya, halimbawa? Yung saang particular na activity pagka-Adapt a Barangay? Anong mga particular na proyekto ang dinadala niyo sa barangay? Kami po ay pumipili ng mga barangay na sa tingin namin ay mas nangangailangan ng tulong namin. Sa ngayon po, we adopted Barangay 24 under Ma'am Emma Tumambing's estasyon, kung po, tawagin. sa estasyon. Opo. Kasi po marami din po dong mga kababaihan na gustong matuto. Katulad ng ang kasalukuyan po namin ibinigay sa kanila yung tapa making kasi malapit sila sa palengke, tsaka yung mga paggawa ng mga sabon. Yon, marami pong naka-line up. And we also have this Adapt a PNP program na Adapt a PNP? Opo. Yung mga gusto magpulis, hindi naman. Hindi naman.
yung ADAPA PNP, WCPD, yung Women's and Children's Desk. Okay. Desk, So it's a program that Soroptimist espouse kasi nung nagtawag si former President Fidel Ramos na gusto niyang mag-set up ng children's desk, ng women's desk, ang unang nag-answer ng call niya for help from the private sector was Soroptimist. That's why it's an executive order that we have a partnership with the PNP na-extend na from women's rights to children's rights. Medyo na-touch ako doon sa breadwinner, yung kanilang unang tinutuon ng pansin. Kaya napakaganda ng proyektong ito. Siyempre, napakahirap talaga po na magpaaral ng anak pag yung babae ang breadwinner, lalo na pag solo parent. Yun, parang nakikita ko sa mata mo, Miss Jen. Parang may hugot yata si Parang, Ma'am. Oo, naka-relate. Ang daming binanggit na proyekto ni Ma'am Lloyda na kumbaga kung kung ating hihimayin, aabutin tayo ng hapon. Ang dami nilang programa. Pero dun sa kasi nabanggit yung scholarship na meron nga sa UB, tama ba ako? Oo, marami pong UB, merong Adapt e Barangay. So, alam ko, ito naman kaya tayo narito kumbaga public awareness. Ano ma'am? Ma'am CG, halimbawa, may mga interesado dun sa mga binanggit na, baka naman pasok ako dun sa school. Paano ba mag-apply? Halimbawa, yung Adapt e Barangay, ano bang criteria para masabing nakita nila na mas nangangailangan? Halimbawa, katulad ng barangay ko na nasa bundok. Taga-Talumpok sila. Adapted din namin. Hindi, adapted. Talumpok East is our adopted barangay. Yun ang kami palang barangay adapted pala. Ang programa namin doon ay yung Dream It, Be It, yung career mentoring for girls. So, grade 7 to grade 12, in fact, 3 months kami nandoon kasi nag-mentor nga kami ng grade 7 to taga Mount grade 12. Banayo kaya pala pag kami nagpapatawag sa barangay hall o sa covered court, tamad naman kasi ako magpupunta sa mga ganyan. Pero doon kami yun. So yung mga bata, naglalakad sila from Mount Banoy, di ba? Oo, kahit bagyo. So, paano halimbawa, ma'am? Hindi ko naman gustong kayo talagang putaktihin dahil alam naman natin mas marami nangangailangan. Pero, paano makakapagpaabot ng mensahe sa Soroptimist International Batangas Premier para kasabihin, baka ho kami ipasok diyan sa inyo mga Ma'am CG? Yung nabanggit niyo po kanina tungkol sa public awareness, so this is one way or this is our way of promoting po our organization. So we have different platforms kung saan meron po kami sa social media gaya ng Facebook, Instagram, meron din pong Reels, and also we have existing po na mga markers, yung nakikita po ng mga taga Batangas na mga letter S po na mga markers po kung sa paligid po ng Batangas. So kami po ang may proyekto noon. So if you have inquiries po, most especially for scholarship program, and kung meron pong interesado to be part of Soroptimist din, you can access po our Facebook account. Dami nilang proyekto. At dahil nga madaming proyekto dyan, nais nating itanong kay Ma'am Lloyda ulit po. Ano naman po yung ilan lang sa mga achievements po ng ating club? Yan. So, yung club namin, wow. Very humbly. 10 years pa lang kami, medyo bata pa yan in terms of the But when we started, we became parang sobrang mga excited. Excited to serve. So, actually, our motto really is to serve with excellence, and we just live that out, and then we in the process of excelling in our service, we are recognized for it. So, within the Soroptimist, we have won various awards. Mga three consecutive years kami naging most outstanding club, and then because of that, we were inducted into the Hall of Fame. And in the Hall of Fame, we are also always awarded the Pursuit of Excellence Award.
June, 10 Nawala yung, years nawala pa yung lang, ha? palakpak nila doon. Hindi, 10 years pa lang yan. Pero Hall of Famer na sila, di ba? Parang, ma'am, Yeah, kinabutan in ako doon. 4 years, naging Hall of yes. Famer na. Oo. But in other special awards, like on the golden anniversary of Sir Optimist, our project in Isla Verde, the Project Isla, is a island Sir Optimist library access. We set up a reading room in one of the elementary schools in Barangay San Maganda yan, Andres. June. Oo. Oo, kasi ngayon nga si Governor, may project yan ngayon tungkol sa Isla Verde. Really? Magkakaroon po tayo ng parang center po para magkaroon ng knowledge po yung mga tao kung ano itong nasa Isla Verde. Yon, magkakaroon po tayo sa Monte Maria at magtatayo po tayo ng aquarium doon. Opo, yan. Oo, that's nice. Kasi actually, dalawa ang Tama-tama, projects namin sa opo. Isla Verde. Yung isa, Water for Wealth. Yes po. So we set up a rainwater catchment project in that same school na wala silang running water. So si Architect Joy and after we set up the reading room, we set up the rainwater catchment. So yon, ngayon may running water na sila. So ngayon the city helped them to actually have running water aside from the rainwater catchment kasi na highlight ang kanilang need for running water. Ayan, nakarinig tayo dyan ng palakpak. Wow! Ayan. Gising na gising. Busy sila. Pero hindi diyan natatapos dahil parang kung hindi ako nagkakamali, next week, Miss Jen, meron silang ipagdiriwang yata. Oo nga, parang may gaganapin po kayong Sir Optimist Week. Nais po namin malaman, ma'am, at pwede po bang ibahagi ninyo yung mga upcoming events pa ng Sir Optimist? So, nationwide, we will celebrate the Sir Optimist Week. Nationwide. It's also by executive order by President Ramos. Parang favorite niya. Ayan, nasa screen Executive Order natin. Ayan. 1072. Executive Order Yan. 1072. So, we have several, for our club na lang, we have several activities lined up. So, one of them is a Thanksgiving program with the local LGU, the city, because we partner with many of their agencies. And then we have a Scholars Day. We also want to honor our scholars na nag-graduate na. We have 3. So one from UB, one from BSU, and one from CLB. And then we also want to honor our partners there. So just to mention them, our biggest partner is the University of Batangas. And the next one is the Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. And then we have a budding partnership with St. Bridget College. So yun ang mga educational partners. We also partner with TESDA. Ano pa? Madami pa. So siguro sa bandarian, Miss Jen, baka magkaroon din tayo ng pagkakataong makipagkwentuhan dun sa sinasabi nilang mga Partners. estudyante. Opo, sa mga Actually, estudyante. we are with talks with Governor to partner with his with the provincial government's Opo. scholarship program. So, isa yan sa mga activities namin. The other one is to pay a courtesy call with Governor. Yes, Once again, we did it last year, but this time, we will have really in-depth discussions about the scholarship program. So, ma'am, mamaya po pag-usapan natin. Tama-tama ho. At siya na hong bahala doon sa schedule. Sa schedule. Opo. Pag-usapan po natin, hawag lang po ngayong week na to, pero mag-set po tayo ng date. Yes, Yun, po, ma'am. tama-tama yung nabanggit. Oo. So, medyo naubusan lang tayo ng oras. Ma'am, baka may mga gusto kayong ibahagi pa, mga batiin o gustong pasalamatan na sa inyo po pagkakataon. We would like to take this opportunity also to invite po our viewers. Meron po kaming ballroom dinner dance. Ballroom. Opo, this coming September 1, tickets are available po at 1,000 pesos each.
So ito po may kasama na pong dinner. Naka-flash po sa screen yung amin pong advertisement, and our theme po is the Classic 50s. So pwede po kayo mag-inquire through our Facebook regarding the tickets po. And we would like to personally thank you, Sir June and Ma'am Jen, and Biyaheng Kapitolyo for guesting us today po. Hindi rin po namin nakalimutan that you featured our Sir Optimis Commit to Connect exhibit last March. So maraming salamat po ulit. Maloida, baka may mga gusto kayong batiin. Oo, mag-i-invite din ako. Kasi since it's our 10th year, we have an upcoming project with the University of Batangas, and that is the Symphony of Dreams. We are bringing the UP Symphony Orchestra to the University of Batangas gym here on November 11. So please watch out for that if you're interested to know about classical music. We hardly get it in our city or in our province. Maybe hindi pa, parati sila nandoon. Pero dito sa Batangas City, so please watch out for that. We will give you details in the very near future. Ma'am Jackie? At this juncture, I want to thank to all our partners, the local government unit partners. Also, we'd like to take this opportunity to thank the University of Batangas for giving us that award last August 11. Now, we were chosen as one of the top scholarship grantor ng University of Batangas in their Gawad Yubian Awards. So that's we are very grateful for that kasi po, syempre, as a civic organization, we are really sometimes fall short of the budget, but still we were able to let our scholars continue their education, at sa awa ng Diyos, nakapagpag-graduate nga po kami through the help of our partners and the local government units. Thank you po. So isa na lang, Ma'am CG, nabanggit nyo kanina yung mga interesado at saka yung ipinas natin sa ballroom, yung sa iba pang mga impormasyon nabanggit nyo sa Facebook. Anong Facebook na... Apo. Ang name po ng aming Facebook page ay Sir Optimis International Batangas Premier. So yun, puntahan nyo yung page na yun para sa mga karagdagang impormasyon o may nakaligtaan ho kayo. Ano po? Yes po. And for the updates din po ng mga activities at saka po lahat po ng mga programa ng Sir Optimis nandun din po. Tsaka for the Live Your Dream, because the search is ongoing. So as Jackie mentioned, ito yung international awards namin. So Live Your Dream Awards, it's for college level women. Yun, samantalahin ho yung pagkakataon na kumbaga hindi lang ang pamahalaan, kundi meron tayo mga NGOs, meron tayong mga organisasyon na patuloy hong tumutulong at umaalalay sa ating mga kababayan. Ano pa? At may mga requirements po kasi yon yung Live Your Dream program na yan. Nakasulat, makikita po natin yan sa Facebook ating page naroon yes din. Po. So, ma'am, maraming salamat sa oras ninyo. Thank you. Thank you so Ma'am much. CG. Thank you, Sir June and Ma'am Jen. Sana po makabalik kami. Katulad na sinabi ni Miss Jen, hindi ito ang huli. Kasi ang ganda ng studio nyo. We are totally impressed. Thank you po. Sa isang araw siguro makipagkwentuhan tayo sa mga scholars kung paano nakatulong sa kanila ang kanilang organisasyon. Yes, our scholars will be very excited. Thank you po sa inyong oras. Oras sa buong Kapuluan, Miss Jen. Ay, babatiin ko muna siyempre ko. Kailangan ko mabati ang aking pinsan si Devi. Devi Aguilera Mulate. Ayan, andito na yung ating mga friend. Thank you so much. Thank you, Devi. So, alas 10:13, nabusan na tayo ng oras. Nung nakaraan hong, speaking of pagtulong, nung nakaraan hong linggo, last week, nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na makipanayam. Dito makapanayam si Sir Francisco Tegon, ang Pangulo po ng Batangas City Corn Growers Association, kaugnay po ng pagtulong naman ng ating pamahalaan panlalawigan sa mga magmamais, partikular ho dito sa lungsod ng Batangas. So atin hong tunghayan yung aking naging panayam. Magandang umaga, Sir Keiko Tegon.
Magandang umaga po sa inyong lahat at saka kay Sir June. Magandang umaga po. Sir, para ho sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, gaano pa ho katagal itong inyong asosasyon, itong Batangas City Corn Grower Association, at ilan ho ang miyembro nito? Ito pong aming asosasyon, matagal na po ito. Ito po ay 2006. Bago sa 2015-16, nagbalit-palit ng pangalan. Naging, una po ay Batangas Yellow Corn Grower Association. Bago nito pong uli ay naging Batangas City Corn Grower Association Incorporated. At sumasakop po kami sa 32 barangay ng Batangas City. At kami po ay may 500 miyembro sa kasalukuyan, at ang active po ay nasa mga 225 members. Napakadami ho. Gaano ho kaluang, kumbaga, ang ating mga taniman ng mais dito ho sa Batangas City? Marami nga pong nagugulat, at dito po sa Batangas City ay malaki pa rin ang taniman ng mais. At sa kasalukuyan po ay may 250 to 300 hectares ang kasalukuyang natatamnan ng ating mais. Wow, ang luwang. Gaano ho importante itong sa corn production? Sa akin pong tingin ay talagang napaka-galing na produkto po itong ating mais. Unang-una po, sa pagmamarket ay wala po kayong problema dahil yan po ay kailangan ng ating mga feed millers, pagkain po yun ng hayop. At alam po ninyo, sa Batangas, ay tayo po ay sabi nasa 80% daw po ng mga feed mills ay narito sa Batangas, at kailangan po talaga ang mais bilang pangunahing sangkap ng pagkain ng ating mga hayop, paghayupan. Bagamat nasabi niyo nga na medyo matagal na rin kayo sa larangang ito ng pagsasaka, gaano ho ka importante para ho sa magtatanim ng mais na meron ng ganitong mga programa ang ating pamahalaan? Ito po ay kailangan ng ating mga magmais. Unang-una po ay para maalaman nila kung ano yung dapat nilang gawin, yung mga bagong teknolohiya, para po kapag natutunan nila dito, ay may apply nila sa kanilang mga taniman. Para ho sa mga nagmamais, ano ba yung mga karaniwang challenges? Ang pinakamatinding challenges po ngayon ay yung pong ating nababalitaan na El Niño. El Niño. Ayan. Yung pong El Niño yan ay dapat po ay mapaghandaan ng ating mga magsasaka, ng ating pamahalaan. At ang isa pa po ay yung mga peste na dumarating sa ating mga pananim. At saka yung pong pamumuhunan ng mga magsasaka. Dapat po talaga ay tuloy-tuloy yung mga ayuda na dumating sa mga magsasaka para po sila ay tuloy-tuloy na makapagtanim at makapag-ani ng marami pong mais. At ang isa pa po na matinding challenge ay yung pong ating utay-utay na lumiliit na area ng ating taniman. Ito po sa Batangas City na lamang ay dati po diyan sa Sorosoro, Ilaya, sa Sorosoro Ilaya, yan po ay maluwang taniman. Ay dumating na po yung mga subdivision diyan. Kaya po yung ating mga ibang mga member diyan ay di unti-unti nang nawawala, lumiliit. Marami po tayong mga kababayan na may mga nasa backyard lang na gusto magtanim ng mais, sa mga maliliit pa lang. Ang inyong pong mensahe sa kanila, at baka kung may mga gusto kayo pang pasalamatan, nasa inyo po pagkakataon. Kayo po ay sumubok na magtanim ng mais. Parang yan po ay inyong training ground para po kayo ay sa banda-banda riyan ay kumita ng malaki. Labis po ang ating pasasalamat, ang ating pong asosasyon sa ating kagalang-galang na punong lalawigan, Governor Mandanas, at saka po sa pamunuan ng Office of the Provincial Agriculture kay Dr. Bautista. Maraming pong salamat, at kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon na kami po ay maka-attend at makagawa ng aming parte para po sa ikauunlad nitong ating agrikultura dito po sa ating lungsod at sa ating lalawigan. Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras sa buong kapuluan, alas 10:21. At ayan, parang may commercial ulit, ano. So, tayo muli nagpapasalamat sa ating naging bisita ngayong umaga, ang Sir Optimist International Batangas Premier. At syempre, yung nakapanayam natin, si hopefully nakikinig at nakasubaybay din, si Sir Francisco Tegon, ng Batangas City Growers Association, na patuloy ka pong inaalalayan ng ating pamahalaang panlalawigan sa panguna po ng ating Office of the Provincial Agriculturist. And speaking of OPAG, ng Office of the Provincial Agriculturist, hopefully bukas ay magkaroon din tayo ng pagkakataon para makasama naman dun sa pagbibigay ho ng assistance dito sa launching ng Malipoto production, diyan ho yan sa Lemery, at kaya tayo ho ay nagkaroon ng pagkakataong humingi din ng permiso sa ating kay Miss Jen para makasama tayo dyan sa Lemery bukas. And sa mga darating na araw ay atin hong ibabahagi din sa inyo yung mga naging kaganapan. So, ngayong umaga, hindi lang pagtulong sa Sir Optimist International, kundi pagtulong din ng ating mga magulang sa papalapit na pagbubukas muli ng klase. Parang ang mga teachers daw excited na. Tama ba yon? Excited na muling magbukas ang eskwela sa August 29, Miss Jen. So ngayong umaga, tayo ay makibalita sa pangalawang araw na kick-off ditong Brigada Eskwela. At ngayong umaga ay napaunlakan ho tayo ni Ma'am Mobita Cruzat, ang Principal 3 ng West Bawan Central School. Ayan, sa Barangay Aplaya. Ako nga ay nakasama June kanina, kaya nagka-interest ako na hilahin. Actually, galing sa paglilinis, hinila ko yung ating guest ngayong umaga dahil nga naging interesado tayo dahil dito nga sa Barangay Aplaya nagmula at nag-aral ang ating gobernador, yan, June. Doon sa eskwelahang yun? Doon sa eskwelahang yun. At ang alam ko ay parang may mga biyaya na gusto nating itanong mamaya sa principal na ibibigay si governor sa kanila. So, pabitiin natin ang ating bisita, si Ma'am Cruzat. Ma'am Mobita, tama ba ako, ma'am? Yes po. Good morning po sa inyo. At batiin naman nyo ang ating mga taga-subaybay. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Tito June, Tito Jen. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa atin pong programa. Happy Brigada Eskwela po. At maraming salamat sa pagpapaunlak. Alam kong busy kayo. Sabi ko nga sa pangalawang araw, nahila namin kayo dito. Nakakatuwa naman kasi, June, dahil ang Barangay Aplaya, dahil doon nga tayo nagmula, nakita ko na yung community ay willing talaga na makiisa doon sa barangay brigada doon sa ating barangay sa West Bawan Central School, ma'am. So, kumusta ho ang kick-off o pagbubukas nitong Brigada Eskwela ngayong taong ito? Tito June, masasabi ko po na tagumpay ang Department of Education. Ganon din po ang ating gobyerno sa paglulunsad po ng Brigada Eskwela ngayong 2023. At sabi nga po kanina ni Tito Jen, ay pangalawang araw na po ng ating Brigada Eskwela ngayong taon. At marami po ang nakiisa sa atin, lalo na po sa atin sa Barangay Aplaya sa West Bawan Central School. Marami po ang nakiisa mula po sa kabataan hanggang sa miyembro po ng ating sangguniang barangay. Kasama rin po ang mga taga-community na iba't ibang asosasyon po. So sila po ay umattend kaninang umaga ng ating opening para po sa paglulunsad ng Brigada Eskwela ngayong taon.
Yun ang alam ko, sa Brigada Eskwela, kung ikaw ay makikibahagi dito, hindi lang naman maglilinis. So may mga donations din na dala-dala yung ating mga kabarangay. Tama po ba ako, ma'am? So, ako'y makikimarites lang. Alam ko, nasabi ko nga, busy dahil hindi man ho nagtatanong ang akin hong kaisa-isang may bahay ay teacher ho. So, alam kong gaano ka-busy. Ay marami hong tulong ang ating pamahalaan, bubuhat ho sa barangay, natulungan niya, nabanggit na ninyo, sa LGU, sa pamahalaang bayan ng Bawan, kung saan man ang school, banda ho kayo napasinsay din naman sa Kapitolyo. At bilang bahagi nga po ng ating Brigada Eskwela ngayong taon, kasama po natin ang provincial government sa atin pong mga programa sa school. At kasama po sa programa ang ipinangakong paaralan o school building ng ating mahal na gobernador. Dahil siya po ay umattend ng graduation ceremony nitong nakaraan pong graduation sa West Bawan. At nakita po niya ang sitwasyon ng ating paaralan. Kaya naman po nangako si Governor na patatayuan po ang West Bawan Central School ng isang school building. So kaya po kami naririto ay dadalahin po namin ang ilang dokumento. Ang mga documents para po sa demolition permit, para po ito ay maipagpatuloy ang pagpaplano kung kailan po masisimulan. Yan ma'am, ang alam ko po ay 2-story. Yes 6 classroom po ba ito? 8 po. 8 classroom, June. Yan ay isa sa pinakamadaming rooms na ibinibigay ni Governor sa mga paaralan. Hindi naman siguro kayo inggitan dahil, di ba, Miss Jen, dito sa ating biyaheng Kapitolyo, malimit din nating mai-feature yung mga school na ang totoo niyan. Sa dami nga niyan, hindi pa nga napupuntahan ni Governor, ginagamit na. Tsaka ang alam natin, pag naitayo itong mga school buildings na ito, kasama dyan ang mga tables, chairs and teachers, may mga fan, yun ang alam natin. So, magandang proyekto talaga ito. At saka, hindi may inggit kasi ang barangay Aplaya nga, nahuli pa kung tutuusin. Di po ba, ma'am? Marami ng school ang nauna. Opo. At gusto ko na rin, Tita Jenny, na samantalahin po ang pagkakataon, na pasalamatan ko po ang provincial government. Kami po ay recipient ng mga tables and chairs for kids. At nung nagpunta po si Ma'am Gina Ferriol sa school, nakita niya po yung kung paano ginagamit yung mga tables and chairs na galing po dito sa provincial government. Kayo gaho ay nakatanggap naman ng laptop sa inyong mga guro. Ay opo. At ako po ay nagpapasalamat kay Tita Jenny. Dahil talaga pong ang mga teachers po sa amin, lahat ay may laptops na. Wow! Yay! Parang kaya Playa, June, di yan nagmula ang gobernador natin. Kaya dapat ipilit natin na meron. Bagamat may mga, sabi ko wala nga, pa. may mga inggit. Pero huwag kayo mag-alala sapagkat Meron yan, ang atin namang gobernador ay ang lagi naman niya sabi ay layunin niya na lahat ng meron. Hindi lang talaga mapagsabay-sabay pero patuloy namang nagbibigay So yung atin niyang inalisang opisina, ang alam ko ay magiging stock room ng ating mga laptops na dadating. So maghintay lang po yung ibang mga guro natin. Oo, nung una si Mrs. naiinggit din pero awa ng Diyos bago magretiro, may laptop na rin siya ngayon galing sa Kapitolyo. At saka June, meron pa tayong Brigada Eskwela din na mga materials na ibinibigay sa mga schools. Ito po ba ma'am ay nire-request o may mga sadyang ipinapadala na sa inyo? Nagpadala po kami ng request dito po kung ano yung kailangan namin. And then, ang provincial government na po ang nagde-decide ang PSB kung alin po doon ang maigagrant sa atin. Pero taon-taon po nakaka-receive po kami from the PSB po. Ang alam ko naman sinabi ni Ma'am Gina sa atin nung maging makausap natin na siyempre kaya tinatanong nila para makita nila kung ano din yung mga supplies na ibibilhin natin para ma-provide doon sa ating mga eskwelahan. Yan. Parang sa school year na to, parang konting araw lang yung naging pahinga ng mga teachers. labanan na uli. Oo, labanan na uli. So, kumusta ho yung naging pagbubukas ng brigada? Kasi sabi ni Mrs. yung kanila daw parang halos nalinis ng lahat. Meron lang ngayong atang araw na to magpipintura. May mga pipinturahan. Sa inyong para? Actually po, Tito June, kami po ay sa kasalukuyan, ongoing po ang National Learning Camp sa West Bawan Central School. So yung po mga bata natin na nagsa-summer camp. So ongoing po iyon. Kaya po parang hindi naman po nagbakasyon ng school.
So araw-araw po ay may mga bata, araw-araw po ay may teachers, araw-araw po may parents. At ang layunin po ng Brigada Eskwela na ito ay more than paglilinis, ay ma-ready yung mga classroom para po sa mas maramihan na estudyante. Kasi expected po natin, nung nakaraan pong pandemic, naka-shifting po kami May morning session, may PM session dahil nga po, kulang kami sa classrooms. Ngayon po ay may mga rooms na hindi man ganun kaayos para gamitin, inire-ready natin, baka sakali po na makakapag full blast face-to-face ang atin pong primary. So yun po yung layunin namin, na mas maparami yung mga batang mag-full face-to-face at mawala ang shifting sa primary level. So gaano karami ang student population ng Mahigit pong 1,000 kasama po ang Gano'ng house. kadami? Yes po, ito June. Kumusta naman ang teacher to student pa ratio natin? Awa po ng Diyos, okay po ang ratio ng pupil at saka po ng teachers. Ang hindi lang po talaga ay yung number of classrooms sa bata. So ibig sabihin talagang napakalaking tulong ng ating Ibibigay babagong natin yes. Kapag po natuloy yung Tito June, ay makakapag face-to-face na po lahat hanggang grade 4. Kasi ngayon ay parang i-demolish na po, ma'am. Yes po. Kaya dala-dala natin yung mga permit Yes, ngayong opo. umaga. At June, hindi talaga nagagamit na yung rooms na yon. Kaya sobrang luma na talaga nung makita ng gobernador. Actually, meron pang gusto sanang isundo ang gobernador ng pagpapagawa doon kaso nagkakaroon tayo ng problema sa technicality ng building po. O yan. So ma'am, kayo hindi na namin masyadong aabalahan. Alam kong busy ang ating principal at ang ating mga kaguruan. Padalawang araw pa lang ng brigada. Bukod sa alas 10:32, EMS, diyan sa ating home Pa-extend station. kami, kami lalambing ng 30 minutes pa. 30 minutes na extension. Pero bago si ma'am magpaalam at saka bumati, gusto kong imbitahan yung 2 guro na kasama niya, Ma'am Rosel. Oo nga, Saka, ma'am, dito po pabatiin tayo. naman natin. Babati man lang tayo. Pabatiin Sige natin po. ang mga bising. Alam mo, lagi yung kantyo ko din sa ina ni Binson. Mga excited na magturo dahil pa 2 linggo pa lang papasok na uli. Yan. Dahil June, sinasabi mo nga kumusta yung ratio doon sa Barangay Aplaya, huwag kang mag-alala, ang mga taga-Aplaya, malalakas ang boses. Kaya hindi kailangan Ganon? ng microphone. Oo, pakinig ng mga estudyante yan. So si Ma'am Mobita ang mag-introduce sa ating mga teachers. Mga dalawang kasama po. Sige po. Kasama ko po ngayong araw na ito ang amin pong 2 masisipag na kaguro sa West Bawan Central School. Ang presidente po ng Samahan ng mga Guro, si Ma'am Rosel de Chavez. At kasama ko rin po dito ang Vice President ng Teachers Association, si Ma'am Rodelia Garcia po. Ma'am, batiin naman kayo sa ating mga taga-subaybay. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat at kamo po ay natutuwa at kami po ang aming pong punong guro ay naimbitahan po. Salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong paunlak na pag-imbita po sa amin at ito po isang hindi namin makakalimutan sa buong buhay po namin. Yun! First time daw, first time. So ayan, yung mga taga-Bawan na Playa. Ma'am, pag 2 araw pa lang, nakikinig ho ang ating mga kababayan. At siguro hindi lang sa para sa taga-Aplaya, Bawan Aplaya, kundi sa mga magulang ng ating mga batang eskwela. Ito naman ginagawa natin itong Brigada Eskwela sa kapakanan din ng ating mga anak. Ang inyo pong panawagan para ho sa pakikiisa dito sa ating Brigada Eskwela. Ayan, kami po ay nananawagan sa lahat ng mga taga-Barangay Aplaya, Bawan, Batangas. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan na dumalo at makiisa sa ating pong Brigada Eskwela 2023 sa West Bawan Central School. Ano man po ang inyong dala, sariling lakas at dedikasyon, sapat na po iyon. Hindi po kami humihingi ng tulong na pinansyal lamang. Ang sa amin po, basically, manpower po. Dahil bayanihan po ang hangad namin sa ating Brigada Eskwela ngayong taon. Ma'am, baka may mga babatiin kayo na yung inyong asawa nakikinig. Binabati ko po lahat po ng nanonood at nakikinig sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po. Suportahan niyo po sana ang ating Brigada Eskwela. Thank you po.
Ma'am, ang panawagan niyo sa ating mga magulang. Mga magulang, kayo po yung aming inaanyayahan sa aming brigada hanggang Friday po at binabati po namin ang aming mga kaguro sa West Bawan Central School. At kay Ma'am Doc Rhea po na aming pong supervisor. Marami pong salamat. Maraming salamat to sa inyong oras. Hindi namin kayo abalahin at alam kong busy kayo. Ma'am, baka may mga gusto pa kayong batiin at pasalamatan. Special greetings lang po sa aming pong Schools Division Superintendent, Dr. Marites Ibanez, sa aming pong top management kasama po ni Doc Ibanez, si Ma'am Nadine Cilindro at si Sir Nick Burgos at sa lahat po ng taga DepEd Batangas. Hello and good morning po. For sure may makakakita po ng video ito. Kami po sa West Bawan Central School ay kaisa ng DepEd sa adhikain sa pagbubukas ng maayos na klase ngayong taon. Maraming salamat, Ma'am Pusat. So, Ems? Ang gagawin natin, magbabalik tayo. Magbabalik tayo. Wala hong maglilipat ng himpilan. Babalik pa rin ho ang biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Alas 10:37, sinabi pa talaga ang oras na overtime. So, muli hong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Maraming salamat, Ems, at hopefully diyan naman sa lungsod ng Lipa. Ito naman ni aming... Pilot ba natin to? Ha? Pilot? Oo, Ayan. ito ang pilot episode. So, okay lang na humaba tayo. Okay lang naman kami mag-extend ng 10 minuto. Ayan. Anyway, ako'y marami pang labahin. Makakatuyo ba ako ng aking mga lalabhan na Raven? Alamin ho natin ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Good morning, Sir June. Ngayong araw po ay pwedeng-pwede kayong maglaba dahil magiging maaraw. Ngunit dapat ay handa rin kayo sa pagsisilong sapagkat may mga biglaang pag-ulan pa rin tayong pwedeng maranasan. Samantala, patuloy pa din ang pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan ngayong araw ay makakaranas pa rin ng maaraw at maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay meron pa rin tsansa ng mga isolated o biglaan o mga panandaliang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot pa din ng habagat at mga localized thunderstorm. At sa kasalukuyan ay wala naman tayong minomonitor o namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa. Para naman po sa kabuang lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maaraw at bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat at panandali ang pag-ulan sa umaga hanggang gabi, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilaga at kanlurang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan, samantala sa silangan at timog parte ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 26 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:42 na umaga at lulubog mamaya 6:20 ng hapon.
Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven. Alas 10:40. So, nasa huling bahagi na ho tayo ng ating pagtatanghal. Ang siksik-liglig at umaapaw ang ating programa, Miss Jen. At lahat ay mga ano yan, basta ko hinila. Oo, parang hasi pa ako ngayon. Meron ka ba bang... Next week na lang, June, next week. So, batiin na lang tayo. Binson, may mga naiwanan tayo dyan? Yan, ito po. Patuloy na nakatutok sa atin si Miss Jaina Jade Balitaan. Good morning po, Biyaheng Kapitolyo. Pa-shoutout daw po din sa mga gandang PIO receiving girls kay Jaina at kay Jane. Yan. Nakikinig po sa atin si Sir Owen Amador. Yan. Si Sir Adante Nelson. Yan, si Nelson. Yan. Si Sir Jomer Armamento Manggubat. Good morning po sa inyo. Kita tayo Ella Kayabat. Yan. Kay Ma'am Tin Damian. Kay Kuya Roger. Tita Lota Lailo. Yan. At kay Miss Kay Cantos. Yan. Hello sa iyo, Ate Kay. Kay Mr. Felix Mandanas. Nanonood din po si Paeng. Yan. At kay Ma'am Jingjing Laraya. Ayan, parang meron pa diyan pa kay taas-taas nga at may pinababati si Nelson. Pabati daw kay Jenny Mendoza Generoso, sa MG Dal Embrocal, Boyet Abanador at Reneo Umali. Ano yun? Arzenet Di Makulangan, para mga staff daw ng Bawan Associations of Persons with Disability. May babatiin ka pa. At ito po, nagpapabati lang po si Miss Sheila Evangelista Andal na nasa Singapore ngayon. Batiin ko daw sa Ma'am and Sir. At si Diana Lontok po, nakararating lang from Dubai. Yan. Good morning sa inyong dalawa. Ayan, meron pa, pababa uli. Parang bumabati daw at may pinababati from Padre Castillo, Padre Garcia. Ayan, si Jingjing Laraya at Simon daw, pabati. Baka daw siya abot pa. Good morning, Mon. Siyempre. Hindi na abot. Hindi na abot. Hindi na abot. Abot pa. Ako, binabati ko siyempre ang aking napakasipag na anak na ngayon na iniwanan ko sa kanyang community service, si Jade Asilo Aguilera at sa kanyang mga kasama. Good morning sa inyo. Yan. Manang-mana talaga. Oo. Manang-mana. So, mapalad ang Bawan na Playa. Kapag mga ganyan kasisipag yung mga nandiyan dyan. Oo, manang-mana nga. Oo, manang-mana talaga. Manang-mana. So, abangan ho natin. Abangan natin. Oh. So, wala na kaming oras. Alas 10:42. Thank you, Ems. At hanggang sa susunod, overtime kami. Dahil wala pa akong mabasa din eh. Ayan, parang gusto namin magpaalam. Ayan. Ayan na. Oy, napasalamatan mo na ba ang ating mga staff dyan? Yan, syempre, maraming pong salamat sa ating technical team sa pangunguna ni Christian Andal, ni John Lindo Naguda, ni Kevin, ni Tito Roger, at syempre ni Kiko. Yan. Thank you sa inyo. So, Mamay. Maraming salamat, Mamay. Mamay Rogelio. Mamay Roger, bahala ka na sa Barangay Aplaya. Ayan. So, sa ngalan po ni Governor Toto Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Muli, ito po si June Magnaye. Ayan, at patuloy nga po nga aangat at higinhawa ang ating pamumuhay hanggat tayo nagkakaisa at hanggat tayo nagtutulungan. Ito naman po, si Jenny Asilo Aguilera. At ito naman po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Happy weekend! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!